Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay asais ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay patungkol po dito sa mga 18 Marines na prinisinta ni Marcolita. Ang title ko po ngayon ay palagay ko walang balak si Marcolita ipa-cross-examine 18 Marines. Yan po Yan po ang title ko. Walang balak ito si Marcolita na ipa-cross-examine. Ay, yan ang nakikita ko, Yan ang palagay ko at i-discuss po natin, maaring hindi na sila haharap muli o hindi na sila magpapakita, magtatago na sila. Yun nga, hindi na magpapakita, mabubuko kasi sila na gawa-gawa lang ang kwento. Ayan po, nung dumating kasi yung isang congressman, Alvarez din ata yun, yung pangalan nun hindi ko naman kilala yun. Ay biglang tumayo si Marcolita. Nakita ko sa may nag-vlog na isa, pinakita nung dumating si congressman, yung nga si Alvarez, Palawan ata yan, at kinumprunta yung table nila, hindi ba? Kinumprunta sila, ay wala umalis si Marcolita, pinakita nung vlogger. Pero nung nagsasalita si Congressman Alvarez, wala na rin si Marcolita. Nagtataka nga ako bakit wala dito? Ayun pala, umalis. Pag upo ni Alvarez, umalis na si Marcolita. Ay simple hindi masusunog siya, hindi ba? Kung makipagbalitaktakan siya, hindi ba? Yun. Kaya nag-decide ako na magandang i-discuss ito. Itong mga testimonya ng mga 18 Marines, At parang uulitin ko lang yung diniscuss ko kahapon. Opo. Uulitin ko lang, ano ba ang kailangan dyan? Ano ba ang kailangan? May testimony sila. Hindi ba? Tama na ba yun? O sapat na ba yun? Ay hindi po Hindi po. At uulitin ko lang pero hindi ko na isinulat dyan. Ay kabisado ko naman kasi kung ano ang nakasulat doon sa Biblia. Kinumprunta po si Jesus Christ ng mga elders o ng mga learned people o yung mga mayayaman o yung may mga pinag-aralan o yung mga leaders ng simbahan. Ayan po, kinumprunta siya. Ang sabi sa kanya, here you are again, testifying for yourself. Under any court of law, your testimony is nothing, or your testimony is not valid, or your testimony is not true. Yun po. Kasi nga, nagtitestify siya si Jesus Christ, ay inulit naman ni Jesus Christ. Pumapayag siya doon. If I testify for myself, sabi niya, my testimony is nothing. Sabi niya, inulit naman niya
But I have another one who will testify for me, sabi niya. O ito po yung mga kailangan. 4 yung ibinigay niya na magtitestify na yung sinasabi niya ay tama o totoo. Yan po 4 yun. O, bibilisan ko na lang kasi reply na lang ito eh. Sinabi ko na kahapon. Sa testimony po ay ito po number 1, sabi niya, yung ama ko o yung Diyos na kung saan siya ang nagsugo sa akin, sabi niya, o siya ang ama niya, hindi ba? O ang pinanggalingan niya, hindi ba? O nanggaling sa Diyos. Nagtestify sa akin yan, sabi niya. Doon nga sa ilog ng Jordan, nung binautismuhan siya, nagsalita yung ama. This is my beloved son, in whom I am well pleased, sabi niya. Nagsalita ang ama. At hindi lang yan, maraming bisis kasi na nagsasalita ang Diyos At yun lang yung sinabi niya kasi nga ay naandun siya nung binautismuhan siya, nagsalita ang ama, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Yun ang una niyang saksi, hindi ba? O ang pangalawa niyang saksi, si John the Baptist. Ay tao si John the Baptist, hindi ba? Ay John the Baptist testify about me, sabi niya. Ay si John the Baptist nga ang nagsabi na nauna ako sa kanya, pero nauna siya sa akin paano maintindihan yan? Front runner si Kwan si John the Baptist para sabihin na may sumusunod sa akin na yun talaga ang mag-aalis ng kasalanan, sabi niya Ako kanya nagbabautismo lang ako sa pamamagitan ng tubig, sabi niya. Pero yung susunod sa akin ay mas makapangyarihan yun, sabi niya. At saka ay bagamat nauna ako sa kanya, pero nauna siya sa akin. Anong ibig sabihin yan, hindi ba? Intindihin nyo yan. Hindi ba? Nauna pa pala si Jesus Christ. Kisa kay John the Baptist. Hindi talaga maintindihan kung hindi mo pag-aralan yung scripture. Pero ang sabi ni Jesus Christ, hindi ko naman kanya kailangan niyang testimony of man, sabi niya. Hindi ako nananahan sa testimony of man, sabi niya. Not that I need the testimony of man. Hindi niya kailangan yan. Pero sinasabi ko lang ito kanya para maniwala kayo na si John the Baptist ang nagtestify sa akin, sabi niya. Ang sabi nga ni John the Baptist kahit na yung sandalyas hindi ako, I am not worthy, sabi niya, to antay or kahit bitbitin yung sandalyas ni Jesus Christ. Hindi ako worthy, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magtanggal o magbitbit ng sandalyas. Yun ang mga testimony niya, hindi ba? Pero ang ibig sabihin niyan, yung una, yung Diyos ang nagtestify, ang ibig sabihin niyan, kailangan righteous yan. O may conviction talaga pag nagtestify o siguradong sigurado. Opo, may righteousness at yung sure o kaya true. Kailangan yan makikita mo yan doon sa mukha ng mga tao na nagtitestify. Kuminsan kasi nabubulol Kuminsan ayaw magsalita Ganun po yan So, naandun yung element na kailangan galing sa itaas. Opo. Pangalawa, yung galing sa tao. Pero ay sinabi na nga ni Jesus Christ na hindi ko kailangan yung testimony ng tao, sabi niya.
Pero sinasabi ko lang sa inyo, sabi niya. Oh. Ano pa? Ang pangatlo po ay yung the works that I do. Sabi ni Jesus Christ, if I do not do the works that I do, which no one else can do in front of you, sabi niya, do not believe me. But if I do, even though you do not believe me, sabi niya, believe the works, sabi niya. Paniwalaan nyo naman kanya yung mga gawa ko. O ayan po, ano ang susunod na testimony? Yung gawa ng mga tao. Hindi ba? Yang 18 Marines, ano bang ginagawa niyan? Bumibilang ba yan ng pira? Hindi naman eh. Hindi bumibilang ng pira yan. Security lang yan eh. Bakit alam nila na mayroong kwan dyan? Mayroong milyon-milyon doon sa Malita. Oh. Ano bang gawa nila? Tagahatid. Ipagpalagay mo na tagahatid, pero hindi nila alam. Oh. O dapat yung gawa nila umuugma. Hindi ba? Ay ang sabi nila ay money changer daw. Ay may nagko-question. Walang ganong kalaki na pera sa money changer. Oh, sabi ng iba ay ako po ay naniniwala dyan eh. Kasi ang money changer po, ang binibiktima lang yan, yung mga small time. Panahon pa ni Kristo, mayroon nang nakarecord na money changer. Pero ang lang nila, ang binibiktima nila ay yung mga maliliit na tao na nagdadala ng kambing o tupa para ihandog. Ay sabi ng pari, ay hindi yan, bulag yan eh, o may sakit yan eh, o pilay yan eh. Hindi tatanggapin yan. Ayun ang tatanggapin ng Diyos, yung malulusog doon, o bilihin mo yan. Ngayon ay kung bibili sila, ay estranghero sila eh. Wala silang pira. O ang pira nila ay yung galing ng ibang lugar. Dadaan mo na sila sa money changer. Ganun po yan. O, money changer. At yung money changer ay may porsyento na dyan. Lahat sila yan. Ganun po yan eh. Kaya naimbento yung money changer. O, ay hindi naman, sa bagay, baka din sa bangko, money changer na ngayon ang tawag dyan. Pero kung yung maliliit lang na kwan dyan, mga opisina na money changer, maliliit lang po ang puhunan dyan. At sinabi ko na bakit may ganyan, hindi ba? Kasi nga ay bibili sila ng malulusog na tupa na ihahandog nila. Oh, ibibenta nila siguro yung dala-dala nilang handog kasi nga sisilanan po eh, sinisilanan po ng mga Parisiyo eh. Hindi pwede yan, sabing ganun. Oh, ibibenta nila, oh, tapos ayun nga, hindi ba? Oh, kung kulang ay may dala silang pira, yung pira nila sa ibang lugar, ay money changer muna yan kasi hindi naman tatanggapin nung nagbibenta ng tupa eh. Oh, ganun po yan, ano? So, dito ay yung gawa nila hindi uugma eh. Hindi uugma. Hindi ba? Kaya wala silang proof dun sa gawa. Dapat yan may mga resibo yan kung saan nila kinuha yung pira, ganyan, sa bangko o sino ang nag-receive, hindi ba? O kaya ay kumplito yan. Yung pinagdalahan nila ng pira ay biglang lumubo yung bank account. Parang ganun kay Bong Revilla, hindi ba? O, nung na-police scam, biglang nadagdag yung mga pira doon sa account niya, doon sa bank account niya. Ganun sana. Ay wala eh. Laway lang, hindi ba? Bunganga lang. O, kaya kailangan ang mayroong yung gawa. Makikita doon sa gawa eh. O yung mga
ginawa nila na sinabi ni Jesus Christ yan, if I do not do the works that I do in front of you, in which no one else can do not believe me. Sabi niya, but if I do, even you do not believe me, believe the works. Sabi niya. Pangatlo na po yun, hindi ba? At ang pang-apat ay yung dokumento. Kailangan may mga dokumento yan. At hindi magsisinungaling po ang mga dokumento. Saan ba sila kumuha ng pira? Saan ba sila nagpapalit ng pira? Adi, may dokumento yan. Kung 60 million yan, adi, magbigay ng dokumento yung money changer o yung bangko. Hindi ba? At ang sabi ni Jesus Christ ay, you search the scripture, for them you believe that you have eternal life. But it is the scripture, yung mga dokumento na nakasulat patungkol sa kanya, na a virgin shall conceive and bear a son. Hindi ba? A virgin shall conceive and bear a son. Na andun yun sa dokumento. Hindi ba? Na ipapako nga yung Misaya, huhulihin. Hindi ba? Bubugbugin. Hindi ba? Nakasulat po yun eh. Ay, dokumento yun. You search the scripture, sabi niya, because you believe that in them you have eternal life. But it is they that testify about me, sabi niya. Moses wrote about me, sabi niya. Ayan po, hindi ba? So, 4 yun. Ay, ito bang mga 18 Marines na ito, mayroon bang ganon? Mayroon ba silang ipapalad na dokumento? Wala eh. Kwento lang nila. Ay, nagsasanga-sanga pa yung mga kwento. Hindi ba? Binigyan daw nila si Dilima. Paano mong bibigyan yan na hindi pa naman congressman yan? Adi ulul ka, hindi ba? Ay ang ibibigay nila ay mga mga porsyento o mga commission eh. Paano mong bibigyan yan na ordinaryong tao lang yan o nakabilanggo pa yan? Hindi ba? Tapos yung iba, ibinigay daw doon sa pangalang Mark na assistant ni Soto, ay matagal na palang patay yun. Paano nila bubuhayin yun at bubuhayin at bibigyan ng pira? Hindi ba? Ay, mga mga kaululan na yung ganyan, hindi ba? Patay na yung tao, ay hindi nila siguro alam. Mark ang pangalan. Ay 2015, patay na pala. Tapos bibigyan nila ng, aywan ko kung kailan nila ibinigyan, 2024 hindi ba? 10 taon lang patay. Magsasampu, hindi ba? At saka yung napanood ko ngayon, yung si Jumbec Remulla na inakusahan nila na itinutulak o kaya ay nakita ko ngayon sa video gagamitin ko na po ang Biblia para madali kong sagutin. Yun sana ang topic ko ngayon Mag-isa lang ni Jumbec Remulla, mag-isa niya. Ang tanong ko, how can one man chase 10? Hindi ba? Kuyog Paano niyang huhulihin yung kuyog, hindi ba? How can one man, ang nakasulat po sa Biblia, how can a man chase 1,000? Pero ipagpalagay na lang natin na 10 yung kasamahan ni Robin Hood Padilla. Paano gagawin ni Jumbec yun? Nahuhulihin niya yung 10? Hindi ba? Mali Hindi ba? Pero inayos lang nila yung video siguro, pinalabas na ganun. Ay nasa Biblia po yan How can a man chase 1,000? Ikikwento ko lang po saan nanggaling yan. Ay gawa po ng Diyos yun. Yung 1,000 na Israel,
pag nakita nila yung isang Babylonians, tumatakbo na sila. Natatakot na sila. Oh, yung 1,000 tumatakbo, palayo na o nag-escape. Iisa lang ang humahabol sa kanila, yung isang Babylonian. Ganon po ang nangyari sa kanila. Oh, nangyari po yun. Ay, alam nyo na po sa gira, kwan po yan, yung campaign po yan Oh, ang unang gagawin dyan, lalapit lang yung mga, mga Babylonians, tapos, lulusubin yung mga magsasaka, hindi ba? O, magsasaka. Ay, nakita nila na nananalo yung Babylonians. O, nananalo. Ay 10 ang lumalaban, panalo yung isang Babylonians. O, hanggang sa 1,000 na yung tumatakbo na yung 1,000. Nangyari po yan. Kasi nga, ginusto ng Panginoon. Kasi nga, yung kabayo ng yung kabayo ng Babylonians, i-describe nila, parang agila. O, paano mong tatalunin yan? Simbilis daw ng agila. Yung kabayo ng mga Babylonians. Pag dumagit ay talagang yari ka, hindi ba? Ay ayan po, hindi ba? Kaya nga, how can one man chase 1,000? Ayan ang nangyari sa kanila. Hindi ba? Nabagsak ang kaharian ng Israel. Dahil sinalakay sila ng Babylonians. Ayan po. O, kinuha ko yan kasi nga paanong huhulihin ngayon ni John B. Cribulya yung 10? Naiisa lang siya. Ayan po pero naibigay ko na dito yung 4 na requirement. Paano ka mag-testify? O paano maging valid yung testimony mo? Kailangan mayroong righteousness, yung nanggagaling sa Diyos. O, tapos mayroong ka ring isang witness. O actually, 2 2 to 3 witnesses na mag-corroborate. Halimbawa, pumatay ng tao, ay may isang nakakita. Mayroon pang isa makakita yan kahit malayo. Hindi ba? O, kailangan 2 sila mag-testify. O kaya, 3 sila, nakita niya na tumatakbo na yung pumatay, duguan, hindi ba? O, tumatakbo. Pwede rin siguro na nakita nung isa, umuwi ng bahay yung pumatay, at ganong oras, ay kukumputin yung lakad niya, ay galing talaga dun sa patayan. Ganon po mayroong ganon na kinakahulan ng aso, dahil umuwi na sa bahay niya, ay nakita ng mga tao, sino itong kinakahulan ng aso? Ay yung pumatay. Ayun, i-corroborate yun. Ganon po yan Hindi lang yung iisa ang nakakita. Marami po yan Kaya nga, 2 to 3 witnesses. Ano pang isa? Yung mga gawa, yung mga pangyayari. Ang ibig sabihin yan, yung mga pangyayari, dapat ay magkatulong-tulong yan para dun sa testimony. At ang pangatlo, yung mga dokumento. Yung sinabi ni Jesus Christ, the scripture, sabi niya, testify about me. Lahat hindi ba? Lahat po ng mga nakasulat sa scripture, naganap Naganap. Ayun ang nag-testify, hindi ba? Na ipagkakanulo siya sa 30 pirasong pilak, hindi ba? Naganap Hindi ba? Na yung 30 pirasong pilak ay ibibili yun ng yung libingan para sa mga estranghero na namatay sa Jerusalem. Ganun po nakahula na yun, ay naganap, hindi ba? Ay ito, punta na ngayon tayo dito sa isishare ko po na Bible verse, do not conform to the pattern of this world. Sabi po ng Biblia sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayan po,
Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Araw-araw kasi ay nare-renew ang ating pag-iisip. Maari nakukuha yan sa experience natin, natututo po tayo dahil nabibigo tayo, hindi ba? O kaya nagkakaroon tayo ng aral dahil sa ating mga failure. O pwede rin na may nagtuturo sa iyo na yun na nga sana ang maganda, hindi ba? Para hindi ka naaabot doon sa failure ka. Na pakinggan mo na yung turo sa iyo kasi nakatatanda yun o kaya nag-aaral ng Biblia. Nagtuturo sa iyo. Hindi ba? O sa experience mo at yung nagturo sa iyo at pwede rin na maobserba ka. Inoobserbahan mo yung isang tao, hindi ba? Ay mali pala yung ginagawa niya. Ayan po kaya nare-renew ang mind. Pero ang pinakamabisa dyan ay itong yung may nagtuturo sa iyo, may nagtsatsaga sa iyo. Maaring tatay mo o kamag-anak mo o kaibigan mo, matyaga kang tinuturuan o kaya yung pastor. Ganun po ang nangyari sa akin sa Saudi. Mga elders tinuruan ako, matyaga nila akong tinuruan. Kaya nakuha ko yung mga wisdom na nasa Biblia. Tinuruan po nila ako. Hindi ko nga sila napasalamatan ay ganun ang nangyari, Do not conform to the pattern of this world. Ay ano ba ang pattern of this world? Ay yun nga, yung puro pira, puro kayamanan, ang gusto ng tao, kasikatan, kapangyarihan. Yung iba, kagandahan, hindi ba? Gusto nila sila ang maganda. Hindi ba? Ay hindi po masama yung yung hygienic, sabi ko, hindi po masama yan na naliligo ka araw-araw. Pero yung kakain naman ng tae ay ganun kay Marcolita na yun ang suggestion niya, kakain ng tae kanya, gagawin mo. Sabi niya, ay hindi naman kasi nga naliligo ka araw-araw At sino naman ang kakausap sa'yo? Kung may tae ka sa bunganga, hindi ba? Lalayuan ka. Hindi ba? Ayan po pattern of this world is, yan ganyan, yung mga patakaran na mga ganyan. Hindi ba? Kahit sinasabi nila, hindi ba? But be transformed in the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Actually, ito to know. You will be able to know what is the God's will. His good, pleasing, and perfect will. Perfect will. Ano ba ang perfect will ng God? Ano ba ang ayun nga ang tinanong sa akin doon sa Saudi Unang araw pa lang tinanong na ako nung nagtuturo sa akin Alam mo ba kanyang perfect will ng Diyos? Sabi niya sa akin ay hindi ko masagot ikaw, sabi niya, doon sa isa na naman, tinanong na naman niya, ikaw kanya. Kasi mga bago kami, tinuturuan Ano ba ang perfect will ng Diyos? Hindi namin masagot kasi mga bago Ay, tinanong ko rin doon sa tatay ko. Nung umuwi ako ng Saudi, ayun ang una kong tinanong sa kanya, alam mo ba kako tatay ang perfect will ng Diyos? Hindi rin niya masagot ay ang sabi nung nagturo sa amin ay ang perfect will ng Diyos, masib ka, sabi niya. Isib niya ang sambayanan o sangkatauhan. Isib niya. Yun ang perfect will ng Diyos at huminto na siya. Huminto na siya. Ano, yung kayamanan na wala yan. Sinabihan nga tayo ni Jesus Christ na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ay ang iniisip ko noon ay kayamanan o katalinuhan hindi. Perfect will ng Diyos ay isave ka. Yan po ngayon ay hindi na natin i-discuss yan. Ito na Basta kung natatransform ka, you will know the will of God, the good and pleasing and the perfect will. Nabihira yan sa tao. Bihira yan. Kaya nga nagkakawindang-windang ang mga nilalakad nila. Ito na, Psalms 19 verse 7 hanggang 11.
kabisado ko po ito eh. Pero ito na lang ang kinuhang ko, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The law of the Lord, yung mga ibinigay na palatuntunan ng Diyos, lahat po yan is perfect. Perfect po yan. Anong gagawin? Iko-convert ang ating mga soul o ang ating mga konsensya o ang ating pananaw sa buhay o ang ating budhi o ang ating yung yung pag nag-decide ka, anong tawag doon? Konsensya yan pero mayroon pang isa ang ating basta ganun, hindi ko makuha yung salita sa Tagalog Soul is konsensya o kaya hindi naman ulirat pero parang ganun kasi nga pag namatay ka parang natulog lang daw o nawalan ka ng ulirat. Ayan yan ang ating soul, converting the soul. Pero nga konsensya natin yan nako-convert tayo nung the law of the Lord which is perfect, converting the soul. Ayan po ang katotohanan dyan. And the testimony of the Lord is sure. Ano yung testimony niya? Yung mga niya, halos iisa po yan mga palatuntunan din niya o yung ano ba yung sinasabi niya. Yun ang mga testimony niya ng Panginoon. The testimony of the Lord is sure, sigurado, making wise the simple. Kaya nga nagiging wise yung mga nakikinig. Opo. Yan po ang ma-share ko po sa inyo. Ngayon ay balikan po natin. Bakit ganyan? Bakit hindi nila ipa-cross-examine ito mga 18 Marines? Nakikita ko na po hindi. Ay baka nga ang binayaran lang sa kanila ng 5 million. 5 million daw isa 5 million. Ay baka hanggang doon lang ang kontrata po. Na magsalita lang sila, pipirmahan nila yung affidavit, pirmahan mo lang yan, at magsalita ka lang, okay na. Wala na tayong pakialam kung i-cross-examine, hindi na. Ganun po yan palagay ko. At kung ma-cross-examine man sila yan, baka another bayad. Hihingi ng bayad yan. Kasi mas mahirap po ang cross-examine, hindi ba? Mas mahirap po Lalo na kung ikukumpronta ka nung pinaratanga mo, katulad ni yung si Alvarez, hindi ba? Hindi pantalyon yun pumunta ron, hindi ba? Ay kanya ako congressman ako narinig kong pangalan ko na binigyan ako ikukumpronta niya yung nagbigay sa kanya. Sino nagbigay? Wala hindi ba? Kaya nga wala walang tsansa na ipa-cross-examine o kaya aatin pa ng isang meeting o sa susunod na meeting kasi nga ay ngayon pa lang nabubuko na sila Wala yung sinasabi ko na 4 na kategory na ginamit ni Jesus Christ ulitin ko lang Psalms 19 verse 7 hanggang 11, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Idagdag ko lang para kasi 6 ata ito o 7 Ang isa doon yung the judgment of the Lord. Ang isa dalawa itong naandito, the law at saka yung the testimony. Pero mayroong isa, the judgment of the Lord. The judgment of the Lord is right, and they are righteous altogether. More to be desired than than gold, than much fine gold, sweeter than the honey, than the dipping of the honey from the honeycomb. Yung po ang nakasulat. Ang sinasabi po doon ay yung judgment of the Lord is sweeter than the honey. Totoo po yan. Kasi nga, yung mga namatayan, ang gusto nila, mabilanggo din yung pumatay.
Sweeter than the honey. Ayaw nila yung kayamanan. Ayaw nila yan. Ang gusto nila ay makakuha ng hustisya. Hustisya po ang nilalakad nila o ang gusto nila. Sweeter than the honey. Yung judgment of the Lord is right and they are righteous altogether. Pero dinagtong ko lang po yung kahuli-hulihan na verse, pagsama-samahin mo yung 7 na yan, the law of the Lord, the judgment of the Lord, the testimony of the Lord, ay pagsama-samahin mo yan, ay sweeter than the honey. Oh. More to be desired than dead and gold. Mas gugustuhin pa nga ng inapi na parusahan yung tao kisa sa gold Ay nakasulat po yan Totoo siguro yan. Kasi nga yung tao na pinagtaksilan. Opo. Yung pinagtaksilan binayaran na. Pero kuminsan pinapatay pa niya yung tao Kasi nagtaksil sa kanila Hindi ba? Hindi nga mababayaran More to be desired than gold. Binayaran na siya Hindi pa rin niya makalimutan. Ganun po. Kaya tama po ang Biblia ay ito ngayon ay balikan natin itong ginagawa ni Marcolita. Ay aywan ko, wala na ata, sabi niya. Wala na silang hearing kasi nga natatakot na yan na ma-cross-examine. O kaya baka pirsahin yan ay siyang ituro. Ay pinirmahan lang namin yan. At tinanong kami ay hanggang doon lang. Pero yung i-cross-examine kami, wala yan. Wala sa bayad yan. Ayan, adi mapurnada sa dyan, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo sana ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.